Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Joey. Bueno, basahin na natin ang liham ni Joey. Dear Kuya Peles. Isa po ako kuya sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. Buong akala ko kuya ay isa lamang po kung tagapakinig sa inyong programa. Pero dumating sa punto kuya na nagkaroon ako ng problema at hindi ko po kayang solusyonan. At kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto kong humingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Joey. 24 na taong gulang at may isa pa po akong binata hanggang ngayon. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ate, ito, pabili ng gatas ng anak mo. Alam ko, nahihirapan ka na dahil hanggang ngayon wala pang trabaho si Kuya Rafi. Hindi Joey. Kailangan mo yan. Uutang na lang ako kina inay. Ate, ito hindi utang. Bigay ko sa'yo. Sige na, huwag ka na mahiya. Alam mo, nahihiya na ako sa'yo Sa tuwing kailangan ko ng pera, sa'yo ako lumalapit. Ate, ano ka ba na rin ako naman? sa'yo. Magkapatid tayo. Ang magkakapatid, nagtutulungan, hindi ba? Paano naman ang sarili mo? Mag-ipon ka naman para sa iyong sarili. Ate, Ano ba? wala pa akong asawa. Ikaw, meron na. Walang trabaho yung asawa mo. Kaya ka na pagkakamalang bakla kasi hanggang ngayon wala ka pang asawa. Ate, tingnan mo naman ang hirap ng buhay ngayon, Kung, isa lang yung may trabaho, kulang. Oo nga Kagaya ngayon, wala pang trabaho ang kuya mo. Nahihirapan kaming bumili ng gatas ni baby. Yung pambili, utangin ko pa. Kaya nga, ate, kunan mo na to. Huwag ka na mahiya. Sige na. Sige na nga. Baka sabihin mo masama ang tumanggi sa grasya. Kukunin ko na yan. Talagang masama kapag tumanggi ka sa grasya, ate. Sige na. Pero, wala akong pambayad dito saka na lang kita bayaran pag may trabaho ng kuya mo, ha? Gulay na naman. Wala na bang ulam, ha, Marie? Ano bang hahanapin mo? Bakit? May binibigay ka ba sa akin? Nakita mo naman na araw-araw umaalis ako para maghanap ng trabaho. Bakit hanggang ngayon wala ka pang nahahanap na trabaho? Hindi biro ang maghanap ng trabaho ngayon. Kaya nga, habang wala ka pang nahanap na trabaho, huwag kang umarte sa uulamin mo. Bis na buhay to. Puro na lang gulay. Gulay! Gulay! Pasalamat ka at may nakakain ka kahit papaano. Sino bang ipinagmamalaki mo, ha? Yung kapatid mong may pagkabakla? Hoy, pwede ba huwag mong sabihin yan? Hindi bakla yung kapatid ko, ha? Gano'n lang kumilos, pero hindi bakla yun. Kalayas na nga. At doon na ako kakain sa mga magulang ko. Kung gusto mong makakain ng masarap, ha?
bilisan mo maghanap ng trabaho dahil may pamilyahan ang tao. Huwag mo akong tuturuan sa gagawin ko, ha? Nasasaktan ako! Ano ba ni? Hanggang masasaktan ka! Kung hindi ka titigil! Kakadaldal mo! Bitawan! Ani! Mabuti pa yung anak mong si Joey at naiintindihan ang kalagayan ng ate niya. Lagi siyang nagbibigay ng pambili ng gatas ng pamangkin niya. Ay, ewan ko ba dyan sa manugang mo? Araw-araw naman yata umalis eh. Hanggang ngayon pa naman hindi yata nakakahanap ng trabaho. Ay, dako, alam mo, batugan yan. Isip bata yan. Paano? Kung walang trabaho itong si Joey, paano na yung anak nila? Paano yung apo natin? Umaasa lang yata si bibigyan ng anak mo yan. Ay, wag mo masyadong lakasan yung busis mo. Baka marinig ka ni Joey. Ano naman kung maririnig niya? Totoo naman Hayaan mo na. Pagpasensyaan ba natin yan? Pasasaan ba't bahihiya rin yan? Nako, asa ka pa. Ang sabihin mo, talagang sinasadya yung hindi makapaghanap ng trabaho. Para walang gagawin. Tarantado talagang malugag mo eh. Pairam nga ng pera mo, Joey. Pasensya ka na, Kuya Rapi. Kakabayag ko lang kasi ng ilaw at tubig eh. Lang naman ako, humingi ng pabor. Wala pa. Babayaran naman kita eh. Wala talaga akong extra pera ngayon, Kuya. Kaya pasensya ka na. Kung wala, di wala. Kung ano na pag sinasabi mo eh. Kung sabihin mo, talagang ayaw mo akong pahiramin. Dahil wala pa akong trabaho. Alam mo naman, Kuya eh. Kung meron, bibigyan kita. Kaso nga, nagkataon lang na wala akong pera ngayon. Baka binibigay mo sa mga lalaki ang pera mo. Anong pinagsasabi mo, Kuya Rapi? O di ba? Nagbabayad ka sa mga lalaki dahil bading ka. Bawiin mo yung sinabi mo, Kuya Rapi. Alam mo naman na hindi totoo yan eh. Anong hindi totoong sinasabi mo? Bakla ka! Bakla! Hindi ako bakla, Kuya. Hindi! Narinig mo! Hindi! Marunong palang sumuntok ang baklang to ha. Tignan ko nga kung kaya mong sarin ang suntok ko. Ano? Lalaban ka ba? Ha? Sige, laban ka! Sige! Ha? Napaano yung bibig mo? Bakit nangingitim yan? Anong nangyari dyan, ha? Wala ito, ate. Magsabi ka sa akin ng totoo. Napaano yan? Sinuntok ni Kuya Rapi. Nang wala akong maibigay ng pera sa kanya. Ano? Umuutang siya kasi. Kakabayad ko lang naman ng tubig at ilaw natin eh. Kaya hindi ko siya nabigyan. Ang Napahiya sama siya. talaga ng ugali ng Rafi na yon. Palamunin na nga dito sa bahay. Nagagawa pa niyang saktan ka. Kaya mo na, ate. Para hindi na lumaking gulo. Kaya mo na. Hindi pwede yan. Anong gagawin mo, ate? Ano? Kuya, kasulukuyan pa rin nakatira sa amin na nakipisan si
ate ko at si Kuya Rafi. Walang trabaho si Kuya Rafi, kuya. Ni pambili ng gatas ng anak nila. Sa akin iaasa. Minsan, kuya, na nagtagpo kami ni Kuya Rafi at umutang siya, hindi ko siya napagbigyan. Nagalit siya. Paano naman kasi, kuya, napikon ako sa sinabi niya na bakla raw ako. Nasuntok ko siya at gumanti siya, kuya. Kaya napuruhan ako sa bunga. Minsan, kuya, ay... Rafi, mag-usap nga tayo. Ano naman ba yan? Inaantok ang tao dito eh. Anong ginawa mo sa kapatid ko, ha? Anong ginawa mo sa kanya, ano? Sinuntok niya ako. Siya ang naunang nanuntok sa akin. Anong gagawin ko? Alam naman, pababayaan kong bugbugin niya ako. Alam mong hindi magagawa ng kapatid ko nang walang dahilan. Sabihin mo nga sa akin ang totoo! Oo, amin ko na. Sinabi kong bakla siya at nagbabayad sa mga lalaki. At nang sinabi ko yun, sinuntok niya ako kaagad. Yun naman pala eh. Alam mong hindi baklang kapatid ko. Ganun lang siya kumilos. At ginantihan mo naman siya. Wala kang utang na loob. Siya na nga bumibili ng gatas ng anak mo. Sinaktan mo pa rin siya. Walang hiya ka. Walang hiya talaga yung manugag mo, Medeng. Akalain mo bang sinuntok niya si Joey nang hindi niya pahiramin ng pera? Oo ga eh. Bastos talaga siya. Hindi na nahiya. Nakikitira lang siya dito. Pati si Joey. Sinaktan niya. Medeng, kapag ako'y naidisa sa manugag mo, palalayasin ko yan. Ay baka naman, may masabi yung anak mo sa iyo. May pinapalamon niya nga dito, boy. Nagagawa pa niyang manakit. Ay, naawan ako dyan sa anak mong si Joey. Halos siya na lahat ang sumasagot dito sa bahay. Imbis na makapag-ipon siya. Kaso walang hiyayang manugag mo eh. Hanggang ngayon, hindi pa nakakahanap ng trabaho niya. Tapos, siya pa yung may ganang manakit sa bayaw niya. Hayaan mo Hindi na. na nahiya. May araw din yan kung hindi ko lang iniisip si Bare na anak mo. Matagal ko na siyang pinalayas yan. Mayet, kung may bakante naman dun sa pinagtatrabawan mo, sabihin mo naman sa akin, oh. Ano? Bakit? Hanggang ngayon pa naman, hindi pa nakakahanap ng trabaho ang asawa mo? Oo nga eh. Si Joey lang ang inaasahan namin sa bahay. Naaawa na rin ako sa kanya. Minsan nga, nag-aaway na sila ng asawa ko. Ano ba naman yung asawan mo? Hayaan mo. At kapag nanganak yung kasama namin, sasabihin ko sa iyo kaagad. Maraming salamat sa iyo, Mayet, ha. Malaking tulong na yun kapag nakapagtrabaho ako. Wala eh. Hindi maaasahan ang batugan kong asawa. Di ba may natapos din niyang si Rafi? Oo, kaya lang hanggang ngayon, hindi pa nakakahanap ng trabaho. Baka naman, hindi talaga siya naghahanap. Ewan ko ba sa kumag na yun? Kung hindi lang kami kasal, alam mo, matagal ko na siyang hiniwalayan. Kung bakit kasi hindi ka na nag-isip muna, porkit gwapo, nagpakasal ka agad. Hayan tuloy, hirap ang inabot mo. Ngayon ako nagsisisi. Basta yung sinabi ko, ha, kahit maliit lang sahod, pwede na yun. Basta may trabaho lang ako.
Hoy, bakla. Sayang ka. May tsura ka pa naman. Magpagkalaki ka naman. Kuya Rapi, lasing ka pwede ba? Na, Magpahinga ka na lang. anong lasing na sinasabi mo? Hindi ako lasing. Bakla! Kuya, hindi mo alam ang sinasabi mo eh. Hindi ako bakla. Lalaki ako, kuya. Hindi ka bakla. Ba, hindi ka na mag-isawa. Bading ka. Sinabi nang hindi ako bakla, kuya. Hindi ako bakla! Bakla ka. Mag-asawa ka na kasi para hindi ko sasabihin bakla ka. Sinabi ko nang hindi ako bakla eh. Bakit mo ko sinundo ka? Sige, Ba sila sing ako? lumabang ka ngayon, kuya. Lumabang ka! Ha? Palagi mo na naman ako sinasabing bakla. Hindi ako bakla! Wala ka naman palang binat pati. Uli-uli, kuya. Huwag mo lang sasabihin na bakla ako. Dahil baka mautap po ang buhay mo. Naintindihan mo? Hindi ko na napigilan, kuya, ang sarili ko. Nasaktan ko si Kuya Rafi, na asawa ng ate ko. Palagi na lang, kuya, na sinasabihan akong binabae sa tuwing siya'y nalalasing. Sa totoo lang, kuya, hindi ako bakla. Nasasaktan na lang ako, kuya, dahil paulit-ulit na lamang niyang sinasabi sa akin. Walang trabaho ang bayaw ko, kuya, at palamunin namin siya dito sa bahay. Kung tutusin, kuya, may pinag-aralan siya, meron siyang tinapos. Hindi lang siya makapaghanap ng trabaho. Tamad lang siguro, kuya. Ito ngayon ang problema ko, kuya. Nandito pa rin sila sa bahay hanggang ngayon. Lagi kaming nagkakabanggaan, kuya. At nito ang huli, kuya, nasaktan ko siya dahil sa sinabi niya. Ano po bang dapat kong gawin, kuya? Dapat po ba na lumayo na lang ako para maiwasan ang mas malaki pang gulo? Sana po, kuya, matulungan niyo ko sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Joey. Alam mo, Joey, kung may dapat na umalis o lumayo, ay yung tarantadong bayaw mo. May asawa na siya eh. Asawa niya yung ate mo. Diyan sila nakatira. Bakit siya umaasa? Ha? Wala namang trabaho yung ate mo. Ikaw, halos ikaw yung nagpapalamons. Ha? Sa lahat ng nakatira dyan sa bahay ninyo, andyan yung mga magulang mo. Pati ba naman sila? Ha? Sagutin mo pa? At pagkatapos, ganyan pa yung ugali niya. Sa tuwing nalalasing, pinagsasabihan kang bakla dahil wala ka pang asawa. Abay, tarantado pala yung bayaw mo eh. Mabuti nga yung nangyari. Binigyan mo siya ng ultimatum para magtanda. May huwag kang umalis dyan. Siya yung dapat na umalis dyan. Siya yung mahiya. Dahil wala siyang hanap buhay, palamulin siya dyan. May anak na sila eh. Dapat nga siya yung nagpupursiging maghanap ng trabaho. Ngayon, yung ate mo pa. Anong gagawin niya sa bahay? Magtambay. Sinong mag-aala ng bata? Hindi naman siya marunong mag-alaga. Iiwan dyan. Sa magulang ninyo. Sobra nang ginagawa niya, Joey. Huwag kang umalis dyan sa inyo. Bahay niyo yan eh. Wala ka pang pamilya. Ang pamilya mo ngayon, yung magulang mo. Nanay at tatay mo. Pero yung ate mo, dapat hindi mo na dapat sagutin yan eh. May asawa na yan. Dapat nakabukod na sila. Wala eh. Mabuti sana kung mabait siyang bayaw mo.
Gustong makipagtulungan, wala eh. Siya pa yung nagiging perwisyo niya sa inyo. Saan siya kumukuha ng pambisyo niya? Sa barkada. Bay, talagang yung bayan mo talagang tarantado, paalamulin na nga sa inyo. Pati ba naman sa pagbibisyo niya eh. Ewan ko. Pero masasabi ko lang sa'yo, Joey, huwag kang umalis dyan, huwag kang lumayo. Karapatan mo yan na tumira sa bahay ninyo. Hindi. Yan bayan mo. Kung may dapat na umalis dyan, walang iba kundi ang ate mo at yung bayan mo. Yung pagsuporta mo sa pamangkin mo, okay lang yan. Basta wag lang dyan sa tumira para naman makita ng bayan mo kung anong ginagawa niya. Kaya tama lang siguro. Yung ginawa mo sa bayan mo para magtanda sa kanyang ginawa. Bueno, yun na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Joey, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at yun!